Nagsisimula ang pelikula sa Wangpu Harbor noong 1868, isang mahirap na panahon para sa mga Tsino. Sa panahong ito, mahina ang dinastiyang Qing, na nagdulot ng mga hindi mapigilan na problema tulad ng human trafficking, prostitusyon, at kalakalan ng opyo. Ang Wangpu Harbor ay nasa ilalim din ng kontrol ng dalawang pangunahing gang, ang Black Tiger at ang North Sea. Ang gang na Black Tiger ay hindi lamang nagkontrol sa daungan kundi nagmamay-ari rin ng malalaking negosyo tulad ng mga bahay-aliwan, kasino, at mga tindahan ng opyo. Ang mga negosyong ito ay pinamamahalaan ng 30 ng lider ng gang. Sa panahong ito, nais ng lider ng Black Tiger gang na si Master Lei, na kumuha ng bagong sundalo na magiging ika-4 niyang ampon. Tinawag niya ang ilang matatapang na junior na miyembro ng Black Tiger na higit 5 taon ng miyembro ng gang. Isa sa kanila ay si Wang Feihong, na kilala rin bilang Little Feihong. Si Feihong at ang iba pang sundalo ay nakipagkita kay Master Lei habang iniinterogahan niya ang isang traidor na sa huli ay pinatay dahil hindi siya umamin. Kahit na nakita ito ni Feihong, hindi siya nagpakita ng takot na nagpahanga kay Master Lei. Lalong lumaki ang interes ni Master Lei kay Feihong sa seremonya ng promosyon ng mga sundalo bilang mga senior gang members. Sa seremonya, inutusan niya ang mga sundalo na hawakan ang isang tasa habang ibinubuhos niya ang kumukulong tubig dito. Patuloy siyang nagbuhos kahit puno na ang mga tasa, na nagdulot sa mga sundalo na ibagsak ang kanilang mga tasa dahil sa init. Ngunit hindi ibinaba ni Feihong ang kanyang tasa at nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon kahit na namula na ang kanyang mga daliri. Pagkatapos ng seremonya, inihayag ni Master Lei kung bakit niya sila tinawag, gusto niyang patayin nila ang leader ng North Sea Gang. Ipinangako niya na sino mang magdadala sa kanya ng ulo ng leader ng gang ay pipiliin bilang kanyang ika-4 na ampon na anak. Alam ni Master Lei ang mga panganib ng kilos na ito, magsisimula ito ng digmaan sa pagitan ng kanyang gang at ng North Sea Gang, na sisira sa kapayapaan sa pagitan nila, ngunit handa na siya para doon. Kinabukasan, pumunta si Feihong sa punong himpilan ng North Sea at nagdulot ng kaguluhan mag-isa. Siyempre, hindi nagtagal at hinarap niya ang leader ng gang. Matindi ang kanilang laban, pero nanalo si Feihong. Ayon sa utos ni Master Lei, kailangan niyang putulin ang ulo ng leader ng gang. Di nagtagal, dumating ang mga miyembro ng North Sea Gang, pinalibutan siya, ngunit hindi nagpakita ng takot si Feihong at matapang na inatake ang kanyang maraming kaaway kahit na maliit ang tsansa niyang manalo. Natalo ni Feihong ang marami sa kanila, ngunit sa huli, natalo siya dahil sa dami ng kalaban. Sa kabutihang palad, isa sa kanyang mga kaibigan ang nagligtas sa kanya sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga paputok upang malihis ang atensyon ng mga kaaway. Noong gabing iyon, dinala si Feihong pabalik sa teritoryo ng Black Tiger na walang malay. Nang makita ni Master Lei na hawak niya ang bag na may ulo ng lider ng kalaban na gang, labis siyang natuwa at agad na inampon si Feihong bilang kanyang ika-4 na anak. Ngunit ang mas mahalaga, gusto niyang gumaling siya kaagad. Isa sa mga kaibigan ni Feihong, si Big Tooth, ang nagboluntaryong gamutin siya dahil nailigtas siya ni Feihong noon kahit na sinabi ni Feihong na hindi niya ito naaalala. Kinabukasan, si Wolong, anak ng pinuno ng North Sea Gang, ay nagalit nang makita ang ulo ng kanyang ama na nakadisplay sa daungan. Nangako siyang wawasakin ang Black Tiger Gang upang maghihiganti para sa kanyang ama. Ilang araw pagkatapos ng mapili si Feihong bilang ika-4 na ampon, kailangan niyang kumpletuhin ang isang huling seremonya sa pamamagitan ng paglagay ng Black Tiger tattoo sa kanyang likod. Sa kabutihang palad, ang tattoo artist ay isang matandang lalaki na mahilig makipagkwentuhan kaya hindi naiinip si Feihong habang ginagawa ang tattoo. Ang tattoo artist ay patuloy na nakikipag-usap, nagbabahagi ng maraming impormasyon tungkol sa Black Tiger Gang. Isang kawili-wiling bagay na binanggit niya ay tungkol sa vault ng pera ng gang, na maaari lamang buksan gamit ang dalawang magkaibang susi. Ang mga susi na ito ay hawak ng dalawa sa mga ampon ni Master Lei na namamahala sa mga iligal na negosyo. Sa kasalukuyan, hawak ni Black Crow ang isang susi, na siyang namamahala sa negosyo ng sugal, at ang isa ay hawak ni Old Snake, na siyang namamahala sa negosyo ng prostitusyon. Matapos ang tato ni Feihong, opisyal na siyang inampon ni Master Lei bilang ika-4 na anak. Ang kanyang unang misyon ay pangunahan ng isang pag-atake sa teritoryo ng North Sea at alisin ang lahat ng kaaway, walang may iwan kahit isa. Ang pagsalakay ay naging malaking tagumpay, at nakuha ng Black Tigers ang kontrol sa daungan. Gayunpaman, nakatakas si Wolong sa gitna ng kaguluhan.
Ang tagumpay laban sa North Sigang ay nagbigay ng respeto at takot kay Fei Hong, ngunit hindi napansin ng Black Tigers na may bagong banta na lumilitaw. Isang grupo ng mga ulila, na ang mga magulang ay biktima ng pagkaalipin ng Black Tigers, ay nagtipon at nangako na maghihiganti para sa kanilang mga magulang at sa marami pang iba na namatay dahil sa kalupitan ng Black Tigers. Ngunit sa ngayon, abala ang mga Black Tigers sa kanilang tagumpay at nagdaos pa ng isang salo-salo upang ipagdiwang ito. Gayunpaman, hindi maganda ang pagtatapos ng salo-salo dahil nagkaroon ng pagtatalo si Fei Hong sa unang ampon, si North Evil, na namamahala sa daungan. Ang pagtatalo ay nagsimula bilang isang nakakatawang biro ngunit mabilis na lumala na nagresulta sa pagbatok ni North Evil kay Fei Hong gamit ang kanyang stick. Ang sitwasyon ay tumigil lamang nang pumasok si Master Lei, at sa pamamagitan ng ilang salita, napigilan ang laban na maging pisikal na alitan. Kinabukasan, nakipagkita si Master Lei sa kanyang mga kasosyo sa negosyo na nagbigay sa kanya ng mga droga. Sa pagkakataong ito, hiniling nila sa kanya na maghanda ng 300 manggagawa upang ipadala sa ibang bansa para sa kanilang mga eksperimento sa droga. Bagaman inabot ng ilang panahon upang makuha ang maraming tao, pumayag si Master Lei sa kanilang kahilingan, gamit ang anumang paraan upang matapos ang trabaho. Ilang araw ang lumipas, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na lokohin ang mga manggagawa sa pantalan sa pamamagitan ng mga pangako ng mataas na sahod kung papayag silang magtrabaho sa ibang bansa. Ang mga mahihirap na manggagawa ay hindi alam na sila ay kinukuha para sa mga eksperimento. Habang lumilipid ang panahon, mas marami pang oras ang ginugugon ni Fei Hong sa pangingisda at pakikipag-bonding kay Xiao Hua, isang patutot na kaibigan niya mula pagkabata. Habang magkasama sila, kakaibang sinabi niya sa kanya ang lahat ng lihim ng Black Tiger Gang, kabilang ang kung saan nakatago ang kanilang pera at ang pangangailangan ng mga susi upang buksan ang vault. Kinabukasan, nagdala si Xiao Hua ng isang damit sa isang mananahi at humiling na ayusin ito, ngunit ang mananahi ay hindi talaga isang mananahi, isa pala siyang kaibigan mula pagkabata ni Fei Hong na si Chun. Nalaman na ang nakatago sa loob ng damit ay isang piraso ng papel na may impormasyon tungkol sa mga susi na kailangan upang buksan ang vault ng pera ng Black Tiger Gang. Bakit nga ba ibinahagi ni Fei Hong ang mga lihim ng Black Tiger Gang? Nagtraidor ba siya sa kanyang grupo? Para malaman, kailangan nating tingnan ang nakaraan ni Wong Fei Hong. Sa isang flashback, nalaman namin na si Wong Fei Hong ay anak ng isang manggagamot na may mahusay na kasanayan sa Kong. Ang kanyang ama ay hindi lamang nag-aral ng medisina kundi nag-alaga rin ng mga ulilang bata na namatay ang mga magulang dahil sa kalupitan ng Black Tiger at North Sigang. Noong nakaraan, si Fei Hong ay may 3 matalik na kaibigan, sina Chun, Hua, at Xiao Hua, ang batang babae na kanyang minahal mula pagkabata. Ngunit isang araw, si Xiao Hua ay kinidnap ng isang miyembro ng Black Tiger Gang at ipinagbili sa isang bahay aliwan. Sa kawalang pag-asa, humingi si Fei Hong ng tulong sa kanyang ama para iligtas si Xiao Hua. Sa kasamaang palad, kahit na natagpuan nila ang miyembro ng Black Tiger, ngunit naibenta na si Xiao Hua sa lugar ng prostitusyon, at wala na silang magagawa pa. Hindi nakalimutan ng Black Tiger Gang na napatay ng ama ni Fei Hong ang isa sa kanilang miyembro. Isang gabi, naghiganti ang gang sa pamamagitan ng pagsunog sa bahay ni Fei Hong, na puno ng mga ulila. Si Fei Hong ay nasunog habang sinusubukang iligtas ang mga bata, at namatay ang kanyang ama sa sunog. Galit at labis na nalulungkot pumunta sina Fei Hong at Hua sa tahanan ng miyembro ng Black Tiger upang maghihiganti. Pero nang dumating sila, natagpuan nila ang taong gusto nilang patayin ay pinatay na ng iba. Bigla, may isang monghe na lumitaw at dinala silang dalawa sa isang kuwebo. Pumayag ang monghe na palayain sina Fei Hong at Hua kung matutuklasan nila ang tunay na kahulugan ng paghihiganti. Dahil hindi pa nila nakukuha ang sagot, masigasig silang sinanay ng monghe ng kung fu. Nang sila'y lumaki, sa wakas ay naunawaan nila na ang paghihiganti ay nangangahulugang pagligtas sa buhay ng iba, lalo na ang mga naipit sa panganib. Ang sagot na ito ay nagustuhan ng monghe, na pinayagan silang umalis sa kuwebo. Sa panahong ito, sina Fei Hong at Hua ay naging malakas na kabataang lalaki, dahil mahusay silang sinanay ng kung fu. Pagkaalis nila, nagpasya silang palayain ang mga taong nakatira sa daungan mula sa pang-aapi ng Black Tigers. Naglaan sila ng 5 taon para maghanda para sa kanilang plano. Kasama sa paghahandang ito ang muling pakikipag-ugnayan sa kanilang mga kaibigan na sina Chun at Xiao Hua at ang paglikom ng mga ulilang bata.
Pagkatapos nilang maging handa, hinati nila ang kanilang mga gawain. Si Fei Hong ay papasok sa Black Tiger Gang, si Xiao Hua ay magpapanggap na isang patutot, at si Hua at Chun ay mamumuno sa grupo ng mga ulila na nabanggit kanina. Ang tunay na layunin ni Fei Hong sa pagsali sa Black Tigers ay sirain ang gang mula sa loob. Bumalik sa kasalukuyan, pagkatapos makuha ang impormasyon tungkol sa mga susi sa vault ng pera, pumilos si Hua, Chun, at ang grupo ng mga ulila. Dinala nila si Old Snake sa isang liblib na lugar kung saan nila siya pinahirapan at pinatay. Pagkatapos, kinuha ni Chun ang susi ni Old Snake at gumawa ng kopya nito. Nang gabing iyon, itinapon nila ang katawan ni Old Snake sa lugar ng Black Tigers na may mensahe, ang kasamaan ay parurusahan. Pero nakaramdam ng kaunting ginhawa si Master Lei dahil hindi ninakaw ang susi, kaya ibinigay niya ang susi ni Old Snake kay North Evil, ang kanyang unang inampon na anak, at inutusan siyang protektahan ito. Samantala, nagkunwari si Fei Hong na nangingisde malapit sa bahay aliwan pero talagang nakipagkita siya kay Hua para kunin ang duplicate na susi para sa kanilang susunod na plano. Pagkatapos, pumunta si Fei Hong sa lugar ng sugal na pinapatakbo ni Black Crow kung saan patuloy siyang nagsusugal at sinasadya niyang magpatalo. Nang maubusan siya ng pera, nanghiram siya ng 3,000 tael ng pilak kay Black Crow. Bilang kapalit, ibinigay ni Fei Hong sa kanya ang duplicate na susi. Nagtataka si Black Crow kung paano nakuha ni Fei Hong ang susi sa vault ng pera. Sinabi ni Fei Hong na hindi ito ang tunay na susi kundi isang kopya na kinuha niya mula kay North Evil. Sa madaling salita, maling inakusahan ni Fei Hong si North Evil na gumawa ng duplicate key bago niya matanggap ang tunay na susi mula kay Master Lei. Gayunpaman, hindi pa rin lubos na kumbinsido si Black Crow. Para makumpirma, siya at si Fei Hong ay pumunta sa vault ng pera, na matatagpuan malayo sa lungsod at mahigpit na binabantayan. Sa gulat ni Black Crow, nabuksan ng duplicate key ang pinto ng vault. Pagkatapos bisitahin ang vault ng pera, nagkunwari si Fei Hong na nangingisde muli, ginawa niya ito bilang cover upang ipaalam kay Hua ang lokasyon ng vault at ang susunod nilang hakbang, na patayin si Black Crow. Kinabukasan, ibinalik ni Chun ang pinatahi na kamisete ni Xiao Hua, na may nakatagong piraso ng papel sa loob na naglalaman ng mga detalye kung kailan isasagawa ang kanilang plano. Samantala, si Fei Hong at Master Lei ay pumunta upang tingnan ang koleksyon ng espada ni Lei. Sinasadya nilang umalis ng walang mga bodyguard upang akitin si Wulong at ang natitirang mga miyembro ng North Sea Gang na lumabas sa kanilang pagtatago. Nagtagumpay ang kanilang plano, at hindi nagtagal ay dumating na si Wulong at ang kanyang gang. Agad na nagkaroon ng laban. Hinarap ni Fei Hong si Wulong, na determinado siyang patayin siya, habang si Master Lei ay nakipaglaban sa iba pang mga miyembro ng gang. Ang labanan sa pagitan ni Wulong at Fei Hong ay matindi, na parehong nagpapakita ng malalakas na kasanayan. Gayunpaman, habang tumatagal ang laban, nagsimulang makakuha ng kalamangan si Fei Hong. Lalong bumuti ang sitwasyon para kay Fei Hong nang dumating ang mga reinforcements ng Black Tiger. Sa wakas, matapos ang isang mahirap at nakakapagod na laban, tinalo at pinatay ni Fei Hong si Wulong. Dahil wala na si Wulong, wala nang gustong kumalaban sa Black Tigers para agawin ang kontrol sa daungan. Ngunit ang kanilang tagumpay ay panandalian lamang. Kasabay ng laban kay Wulong, isinagawa ng gang ng mga ulila ang kanilang plano sa pamamagitan ng pagsunog sa tindahan ng opyo at pagpatay sa mga gwardya sa vault ng pera. Dinala ni Chun ang kanilang pangunahing target, si Black Crow sa isang liblib na lugar. Nang makita ni Master Lei ang apoy sa tindahan ng opyo, agad niyang inutusan si Fei Hong na mag-imbestiga. Pero sa halip na pumunta sa apoy, si Fei Hong ay pumunta kay Chun, na nahuli na si Black Crow. Magkasama nilang pinatay si Black Crow na nagmukhang si North Evil ang may kagagawan. Halos ganap na tagumpay ang misyon, maliban na lamang kay Hua, na inatas ang sunugin ang bahay ng opyo, na na-corner sa isang eskinita at sa huli ay nahuli ng mga miyembro ng Black Tiger. Nang bumalik si Fei Hong kay Master Lei, nagulat siya nang makita si Hua na nakatali at pinapahirapan upang ibulgar ang lokasyon ng kanyang gang. Pero sa halip na sumuko, sinabi ni Hua nang may pang-aasar kay Master Lei na huwag na siyang mag-alala tungkol sa kanyang mga kasamahan sa gang, dahil abala ang mga ito sa pagnanakaw sa kanyang vault ng pera. At totoo nga, sa mismong sandaling iyon, pinapasok ng gang ng mga ulila ang vault ng pera at ipinapamahagi ang lahat ng pera sa mga lokal na residente. Siyempre, nagalit si Master Lei nang marinig ang balita.
Lahat ay nangyari ng napakabilis kaya't pinaghihinalaan niyang may traidor sa gang, lalo na't ang vault ng pera ay nakatago sa isang napakasikretong lugar. Bago pa siya makapag-isip kung ano ang gagawin, nagulat siya nang dalhin ng kanyang mga tauhan ang katawan ni Black Crow. Ang higit na ikinagulat niya ay ang pagtuklas ng marka sa katawan ni Black Crow na tumutugma sa mga palo mula sa stake ni North Evil. Lumalabas na sinadya ni Fei Hong na inisin si North Evil noong sila ay nagkaroon ng salo-salo, sinadya niya itong gawin para mapalo siya ni North Evil, na nagbigay daan upang makagawa siya ng kopya ng baston ni North Evil na may mga natatanging marka. Ang sakit na tiniis ni Fei Hong ay sulit dahil ngayon ay pinaghihinalaan na ng lahat si North Evil sa pagpatay kay Black Crow lalo na't hindi sila nagkasundo. Nang maramdaman niyang na-corner na siya, kinuha ni North Evil ang kanyang espada at itinutok ito sa leeg ni Hua, hinihiling sa kanya kung sino ang traidor na pumatay kay Black Crow. Ngunit matalino si Hua na nagkunwaring may ibinubulong kay North Evil, pagkatapos ay nagpakamatay sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang sariling lalamunan gamit ang espada. Ang malupit na ginawa ni Hua ay nagpatunay kay Master Lei at sa iba pa na si North Evil nga ang traidor. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi pinatay ni Master Lei si North Evil kundi pinatalsik lamang siya, na labis na ikinalungkot ni Fei Hong, dahil umaasa siyang magpapatayan ang dalawa. Kinabukasan, nagising si Fei Hong sa isang bahay aliwan na labis na nalulungkot dahil sa pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Nakita ang kanyang kalungkutan, sinubukan siyang aliwin ni Xiao Hua, hinihimok siyang manatiling nakatuon sa kanilang misyon. Pinapaalala niya sa kanya na kailangan nilang pigilan si Master Lei at ang Black Tiger Gang upang maiwasan pang mawalan ng pamilya ang mga bata. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, alam ni Fei Hong na tama si Xiao Hua, ngunit hindi siya sigurado kung paano magpapatuloy dahil nabigo ang kanyang plano na pag-awayin sina Master Lei at North Evil. Sinabi ni Xiao Hua sa kanya na may plano siya kahit na hindi niya inilahad ang mga detalye. Kinabukasan, inutusan ni Master Lei si Fei Hong na samahan siya sa paghahatid ng mga kalakal sa kanyang mga kasosyo sa negosyo, na mga drug dealer. Pagdating nila, labis na natakot si Fei Hong nang makita ang 300 manggagawa na balak ipadala ni Master Lei sa ibang bansa para sa sapilitang paggawa at mga eksperimento sa droga. Ang kanyang gawain ay ang pangasiwaan ang paglilipat ng mga manggagawa sa isang barko sa mga susunod na araw. Samantala, nakipagkita sina Xiao Hua at ang kanyang kaibigan kay North Evil sa isang massage parlor. Nang mag-isa sila, inamin ni Xiao Hua ang lahat ng ginawa ni Fei Hong sa Black Tiger Gang, kabilang ang pagpatay kina Black Crow at Old Snake. Si North Evil ay may hinala na si Fei Hong ang traidor, at tila kinumpirma ito sa pamamagitan ng pag-amin ni Xiao Hua. Inaasahan ni Xiao Hua na makuha ang tiwala ni North Evil at patayin siya nang hindi siya handa, ngunit bumalikwas ang kanyang plano, nakita ni North Evil ang kanyang panlilinlang at pinatay siya. Nang malaman na nakita ng kaibigan ni Xiao ang pagpatay, sinubukan din siyang patahimikan ni North Evil, ngunit natuklasan niyang si Chun pala iyon. Sa mabilis na galaw, sinaksak ni Chun ang lalamunan ni North Evil at tumakas, at kalaunan ay muling nagkita sila ni Fei Hong. Ngayon, dalawa sa pinakamalapit na kasama ni Fei Hong ang namatay sa misyon. Nakatayo sa harap ng mga libingan ni Hua at Xiao Hua, tinawag ni Fei Hong ang kanyang mga natitirang kasama, idineklara na panahon na para sa isang revolusyon. Hinimok niya ang mga mamamayan na magkaisa at pabagsakin ang Black Tiger Gang. Determinado, ipinalaganap ni Fei Hong at ng kanyang mga kaalyado ang balita sa mga tao, inilantad ang mga krimen ng gang at sinabi ang tungkol sa 300 na nahuling manggagawa. Sinanay pa ni Fei Hong ang mga mamamayan sa kung fu upang ihanda sila para sa laban. Samantala, natuklasan ni Master Lei na si Fei Hong ang traidor na hinahanap niya. Galit, nag-anunsyo siya ng isang paligsahan, nag-alok na ampunin ang sinumang magdadala sa kanya ng ulo ni Fei Hong bilang kanyang nag-iisang anak. Bagaman si Fei Hong ay tumakas ng malayo mula sa teritoryo ng Black Tiger, marami pa ring mga bounty hunter ang humahabol sa kanya. Habang siya ay tumatakas, nakatagpo niya si Big Tooth, kinilala ang kakayahan ni Fei Hong sa martial arts, kaya nagpa siya siyang tumulong. Lumipas ang ilang panahon, at sa kabila ng mga pagsisikap ng Black Tiger Gang, nanatiling mailap si Fei Hong. Pagkatapos, isang araw, matapang siyang lumapit sa base ng gang kasama ang grupo ng mga ulila, mga mamamayan, at ang 300 manggagawa na kanyang nailigtas. Napakarami ng kanilang bilang at sapat na ito upang tuluyang wasakin ang Black Tiger Gang.
Gayunpaman, si Fei Hong ay naghanap ng mapayapang solusyon at sa halip ay hinamon si Master Lei sa isang duelo. Si Master Lei, nasabik na maibalik ang kanyang karangalan, tinanggap ang hamon. Pumasok si Fei Hong sa arena ng duelo, ang punong tanggapan ng Black Tiger Gang. Bago magsimula ang laban, sinunog muna niya ang lugar bilang huling pag-iingat. Naisip niya na kung matatalo siya, ang apoy ay pipigil kay Master Lei na makatakas na magtitiyak ng kapayapaan para sa lahat sa lungsod. Ang laban ay matindi, parehong nagpakita ng kahangahangang kasanayan, ngunit matanda na si Master Lei. Nakuha ni Fei Hong ang kalamangan, at nahulog si Master Lei mula sa mataas na bahagi ng naglalagablab na arena. Sa kabila ng lahat, inabot ni Fei Hong at sinubukang iligtas ang kanyang kalaban. Gayunpaman, ang pagmamataas ni Master Lei ay hindi papayag na tumanggap siya ng tulong mula sa kanyang tauhan. Sa huling eksena ng laban, binitawan niya ang pagkakahawak ni Fei Hong, pinili niyang mamatay sa mga apoy kaysa mabuhay sa kahihiyan. Sa labas, ang natitirang mga miyembro ng Black Tiger Gang ay nasaksihan ang apoy, at nang mapagtanto nilang hindi nakaligtas ang kanilang leader, umatras sila sa pagkatalo. Sa pagkawala ng Black Tiger Gang, ang Wangpu Harbor ay sa wakas ay ligtas at malaya mula sa pang-aapi. Sa mga huling eksena, makikita si Fei Hong na mapayapa na nagbubukas ng isang paaralan ng Kung Fu upang sanayin at protektahan ang susunod na henerasyon, iniaalay ang kanyang buhay sa pag-iingat sa lungsod at pagpapalaganap ng bagong panahon ng kapayapaan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.